redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ. Sabay-sabay. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pinagpala sa iyong pag-aaral. Makita namin to, Lord, maging mga anak nyo kami, Lord, na maayos, Panginoon, kalugod-lugod. Ganun din po, Lord, mamaya mag-support kami sa mga bata, Lord. Turuan sila, nawa ay makita din namin ang aming sarili sa kanila. Kung paano kayo nagsimula sa amin, Panginoon, nawa ay may bahagi namin ng kaligtasan sa mga hindi paligtas, Lord. Yung iba naman ma-encourage, Panginoon, matutunan lang yung katotohanan. At ma-encourage silang lumapit sa inyo, Panginoon. Tumakad silang katuwiran. Even about sa amin, Panginoon. Ganun din. Maraming salamat ka rin sa mga pag-usapan din, Panginoon. Lahat ng bagay na yan ay kasama talaga sa buhay. Lahat ay magdadala sa amin nawa, Panginoon. Lalo pag talagang seryoso kami sa pagsunod sa inyo. Bilang mga anak, again, kami po ay kalugdan nyo. At pag yung pag-aaralan ng mga karakteristik, Panginoon, kung anong klase ng anak ang inyong kanulugdan, Panginoon, na naway, maging ganun nga po kami, Lord. So, ilam po, Lord, kayo malo natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Good morning po sa lahat. Good morning. Ano yung mga awards na binibigay sa... Ano yung award na gusto nyo makakuha sa buhay nyo? Ano pinakamatinding ano ba? Title. Superstar, megastar, ano ba? Most, ano ba, kamusta kaya si Jamie? Ano na ba? Wala pang resulta? Magna cum laude. Ano ba yan? Summa cum laude. Cum laude. Wala pala ako na yan, bimpo na yun, sorry. Ay, wala pa si nanay pa yung bimpo. Peter. Ay, pen. Yan yung bimpo, sorry. Sa atin pala mo ng kape, pen. Sorry. So, pag-usapan natin ngayon po ay, pero sa, alam natin, ang please dapat natin, hindi tao eh. So, kung may award tayong inaasam-asam, yung Diyos ang matutuwa sa atin, amen? Yung sinong tao na minsan, plastikan lang din yun. Kaya minsan, kung sino yung award-winning body, alam mo naman, sila talaga yung, dapat. Kung Miss Universe, may Miss World, may kanya-kanyang kalokohan eh. Tayo kaya, may mga ganun. Kaya nga may, naalala ko sa Bible, may ganun eh. Kaya ibang mga pastor, nakakaano dun eh. Bibigayan sila ng title sa kaibigan nila. Mga ganun ba? Ako pala ay award winner ng aking kaibigan. Siya hindi sabihin ganun. Pero ganun actually yun. Kaya gusto ko sabihin, kung dapat meron tayo please at matuwa sa atin, na mag-a-award sa atin ng Diyos yun. Amen. Especially ngayong umaga, kasi nga, again, magmamaministeryo tayo mamaya sa mga kabataan, na again, sana hindi na ang hirap ng topic eh, no? Pero yun lang gusto ko sana ngayong umaga, ma-encourage tayo mga bata dito or bata sa pananampalataya. Minsan kahit matanda na tayo, bata tayo sa pananampalataya, natin sarili natin na gano'n, na magpaturo ka at bigyan mo rin yung sarili mo ng lugar ba para mag-grow. Yung iba sa atin kasi I believe kung ikaw yung tipong lumaki sa hindi ka na nga lumaki, si pastor laging gano'n ng nun eh. Kasi nga nung bata pa siya, mahirap sila lumaki at hindi na sila ganun karami, pero sabi niya hindi na siya lumaki kasi kasi nagtatrabaho na siya at age. Sinasabi niya, mga 14 daw, huwalay na siya sa magulang. Ilan taong ka na? Magpi-15 ka na, si Pastor Lito, hiwalay na sa magulang. Ibig sabihin, nagtatrabaho na siya. Stephen? Kaya ngayon, naiintindihan ko sa ating topic, minsan ay iba-iba tayo ng upbringing nga, di ba? Iba-iba tayo ng paano pag pinalaki tayo. Pero, ang pag-aaral natin ngayon, paano tayo magiging
pleasing sa Panginoon. Amen? Sino ba yung paborito sa inyo? Sino ang paborito sa inyo? Yung talagang tuwan-tuwa yung tatay mo sa magkakapatid. Sino? Hindi mo alam? Aminin mo na. Wala naman. Madalas bunso, no? So, sa inyo ba? Dalawa lang kayo, no? Sa inyo? Malamang yung babae, yung lalaki, yung bunso. Sa inyo, Trisha? Palagay mo lang. Jaja, kasi bunso na naman, no? Ikaw, Chelsea, madami kayo, di ba? Sino ang paborito sa inyo? Last na ba yung lalaki? May sumunod pa? Si ate, no? Sino ang paborito sa palagay mo? Lalaki. Sino pangalan nun? Sumunod doon, babae na naman. Bunso na ngayon. Ano na naman pangalan? Ha? Cheska. Parang Cheska na isa. Hindi. Charlene. Saka Charmaine. Okay. Mauubos din yung letter. Yun. So, pero mga anak, bilang mga anak, pansinin nyo na rin. Madalas talaga yung bunso ang gustong-gusto, di ba? Pero, ito na. Lalaki tayo lahat. Amen? So, sino yung kinalulugdan talaga ng tatay? Yun na, yung may mga yung pag-aaral natin ngayon. So sana sa Diyos, bilang mga anak ng Diyos, sana ka ba ng Diyos, Chelsea? Sigurado ka sa langit? Sigurado ka na sa langit? So kung anak ka ng Diyos, again, di tayo pare-pareho sa harapan ng Diyos. Lahat tayo anak. Pero iba kasi mabuti, di ba? Kinalulugdan, masipag yung iba, di masyado, di talaga. So pag-aaral natin ngayon, ang title natin ngayon is As Dear Children. Nabanggit dyan kanina sa verse 1, no? So sana, pag-aaral natin yung mga characteristics ng isang anak na talagang kinalulugdan ng Diyos. Para gayahin natin kung hindi man tayo masyadong kinalulugdan ng Diyos ngayon, o hindi tayo kinalulugdan ng tatay natin ngayon, kasi yung tatay mananay natin sa lupa, hindi rin perfecto eh. Kasi minsan, baka ayaw sa'yo kasi nag-church ka. Baliktad naman, di ba? So, pero ngayon, ang Diyos pwede natin i-place at itong mga characteristics na ito, sundin mo lang to, makikita mo yan, mautuwa ang Diyos sa'yo, syempre, blessing yan. Amen? So, ayan, kaya again, mamaya, mag-minister sa mga bata tayo, sana makita natin silang gano'n. Obviously, hindi sila ngayon gano'n. Amen? Kung makulit man yan, i-picture natin later, sila yung magiging lingkod din ng Diyos. Kaya gusto ko yung nag-preach dito, di ba? Para mga ewan lang. Kasi gano'n talaga, umpisa eh. Ang problema ito, kahit nga mga si Bad lang, parang baguhan pa rin eh. Anong nahihiya ewan eh. Anong mo lang, Bad? May bibigay pa ako sa iyo yung ano eh. Kaya kahit sa Sunday school, dapat ikaw na rin yun eh. Para sakaling... So walang perfecto, pero habang tayo lumalaki, ba? Ay nabanggit si Stephen, di ba? Kit na kit yan dati, so tuwan-tuwa ako. Pero habang lumalaki kasi, dapat meron din tayo yung expectation sa atin, naabot natin. Ngayon, kahit malaki yung Stephen, anak ko pa rin yan. Diba, ganun din kayo. Ito, magkakaroon pa lang. So again, imagine nyo, tayo, nakikita din naman sa ibang tao yan, kung paano lang mahal yung ngayon. Mga bata kasi hindi pa namin sa naiintindihan yan eh. Pero sana nakikita nyo din yun. Observe nyo. Ang maganda lang sa salita ng Diyos, kaya hindi siya kailangan maging napakahirap intindihin. Kasi, yun nga, depende kung saan tayo lumaki. Pero kung lumaki ka sa maayos na pamilya talaga, yung lahat ng illustration sa Bible, automatic na eh. Amen? Amen? Ngayon, hindi ka masyadong ideal yung ating kinalakihan. Wala din problema dyan. Doon mahirap din, no? Pero, yun nga, kaya dapat sa church ka, yun yung gawin mo pamilya, yung church. So, number 1, hindi tayo tatagal. Meron lang tayong 6 dito, no? 5. Pero actually, marami pa to. Yung pang 5, sagarin ko na hanggang 21. Ano ba? Yung mga karakteristik na yung bata, imagine, kasi ako, alam ko, magulang na ako eh. Sa mga bata pa, alamin nyo rin to, para malugod-lugod din sa magulang nyo, but especially sa Diyos. Amen? So, iba na yung pabebe, ha? By the way, nabanggit ko lang yung pabebe. Kasi talagang itong mga anak, minsan, matutuwa ka rin, pero sa kanila kasi normal yun eh, yung Christiana, di ba? Hindi pabebe, bebe talaga eh. Nakakatuwa minsan,
Pero again, abang nag-iedad tayo, iba yung nakakatuwa sa mga anak. So yun yun ha. So imagine nyo, kayong mga anak, lahat naman tayo anak ng Diyos. Amen? Ano kaya yung gusto ng Diyos? Para siya matuwa sa atin. Para siyang ano yung tuwan-tuwa, di ba? Nakakita ba yung tuwan-tuwa tatay sa anak niya? No, parang nakalimutan niya lahat ng ano. Di ba? Ganun yun eh. Okay. So number 1. Number 1. Sabi diyan sa verse 1, be therefore followers of God as dear children. So diyan natin kinuha yung title natin. Ano yung number 1 na talagang kailangan at natutuwa ang tatay? At ang Diyos, pag tayo naman ay sumusunod, di ba? Lagi na sabi sa inyo yung aming lesson na natutunan sa aming homeschool. Kasi ino-orient kami doon kasi nga kami magtuturo. So kaya sabi diyan, hindi mo matuturuan ang isang bata kung di mo siyang unang mapaupo at mag-submit sa authority mo, ikaw yung mausunod. Hindi pwedeng hindi ganon. Dapat alam niya na ikaw yung boss. Amen? So ganon din tayo. Number 1, dapat ikaw ay sumusunod. No? Kaya sabi dito, learn well and early to follow. Sa Tagalog, dapat ang bata na kalulog na ng kanyang magulang, maaga pa lang, alam niya sino mausunod. Sumunod siya at maaga. At dapat matutunan niya yon. Hindi yung sumusunod yan kasi sobrang takot kasi parte yun, yung takot minsan. Pero kaya nga ikaw, nagtuturo ka, dapat marunong ka rin. Di ba? Lagi sasabi sa mga teacher, paano mo ituturo isang bagay hindi mo alam? At yung disiplina, pakita mo sa kanya na ikaw yung masusunod. Ako ba dapat? Hindi mo alam? Eh, alamin mo na. Paano mo pasusunod dyan kung ikaw mismo nagdududa ka na mabuti yung tuturo mo sa kanya? Amen? Ngayon, ang maganda sa Diyos, sigurado tayo, ang Diyos ay pinakamabuti sa lahat, makapangyarihan, matalino, hindi siya nagkakamali. Ngayon, pag nakita natin sa Bible, yun yung totoo. At dapat tayong sumunod, followers. Ngayon, mga followers na yan, nauuso ngayon sa online, pero wala lang naman yun eh. Follow me on ganyan. Ganun lang yun, hindi ka rin papansinin. O sakali tayo, nasa ilang libo na yung ating subscriber, hindi naman nagla-like. Kayo ba nagla-like? Kahit huwag nyo nang pakinggan, like nyo lang. So, ganda kasi anyway. Hindi, ano lang naman yan eh. Extra ano natin, no? Pero, anong sabihin ng followers? Kung ano yung gusto niya, sunod. Ano yung sinabi niya, pakinggan, intindihin, sunod. Hindi mo pwedeng sundin, hindi mo naintindihan. Diba? Alam nyo yan, dahil may Bible quiz tayo. Sino nagkamali doon? Kasi hindi ka sumunod sa instruction eh. Kasi minsan napaka-importante nun. Consider na, lagi na lang. Alam niyo tayo dito, lalo ka nag-umpisa ako, isa ako sa mga talagang, ako yung pinaka-frustrated dito pag aral tayo ng aral, di kayo natututo. Kaya ngayon, pag may nag-preach dito, doon ko ino-observe ba, natuto ba to, ganyan. So yan, number 1, maniwala kayo. Sabi nga kahit asawang babae, sinong boss sa bahay? Dapat, sino dapat? Lalaki dapat. Yan ang sinabi ng Diyos, paulit-ulit. So ngayon, sabi nga, magkakaroon tayo seminar dyan, di ba? Pinaalala nyo ba sa akin? Hindi ko pa nalagay. Yan, ayot na feminism seminar. Kaya nagkakagulo-gulo sa bahay, isa sa mga dahilan dahil dyan sa mga movement na ganyan, na galit po kasi sa Diyos yung mga yan. Niwala kayo, documented yan. So dapat ang boss, sinabi ng Bible, ang lalaki, huwag mo nang questionin yun, amen? Nagpakita mo bilang babae, hindi yung mga anak, susunod din, dapat. So at least matulungan natin sila, turo sa kanila kung paano sumunod, hindi nasa kanila kung susunod sila. Pero again abang bata pa yan, hindi masamang paluin yan. Amen? Hindi ko na tatanungin kung ilang beses yun napalo sa isang araw. Pero, yan, habang lumalay kasi, hindi naman ipapaluin kung napakabait nyo. Summa cum laude, paluin kaya kita. Diba? Ano ka? Anong top mo? Top 1 ka? Hatawin kaya. Hindi ka naman gagawin sa iyo yun eh. Obviously, yung inahataw, yung mga talagang nag-drugs, ano man yan, sumunod sinungaling. Okay. May mga baanan tayo dito. So, number 1, kung gusto mo at dapat gustuhin natin, tayo ay kalugdan ng Diyos. Yun na ba yung pinakasalita talaga doon, kalugdan? O yung
Ha? Alam niyo yung word na dear, di ba? Dear. Kaya minsan mga mag-asawa, dear. Sabi nun, parang saya-saya mo dahil doon sa usinong dear mo, di ba? Doon ngayon, ginagawang dear, ano na yan eh. Meron nga pizza na Dear Darla, alam niyo ba? Masarap yun. Anyway, so hindi basta pag sinabing dear, hindi yan yung pinapana. Endearing, ano sabihin nun? Talagang, tignan na nga natin. Tempa ko eh. Pero alam na natin yung sabihin, dear. Anong tawag mo kay Ma'am Joan Bad? Nanay lang. Precious, highly valued. Yan. Dear friend. Affectionate, mahal na mahal. Gusto mo ba ganyan tayo? Uy, anak ko to, anak ko to. Heartfelt or noble, no? Expensive, iba na yan. Pero yun talaga yung mahal na mahal, no? So as dear children, ano daw number 1? Dapat sumusunod at dapat maptuto. At dapat maaga hanggat maaari. Okay, obviously, pag iba ay medyo huli na. At sumusunod pa rin, pero mas maganda the best. Para yung tuwang-tuwa na naalala ka pa lang na nanay, tatay mo. Oh, si Richie, naku, mahal na mahal ko yan. Ganun, di ba? Number 1, sumunod tayo sa Panginoon. Learn well and early to follow. Okay? So medyo basic tayo ngayon. Pero kailangan pa rin. Kasi nga kahit po yung pinakamatandang Kristiyano siguro, minsan may mga hindi pa rin sinusunod eh, di ba? Nabanggit yan kanina, may mga topic po na may mga itong mga lame Christians na mga tinatawag natin mga lame churches, yung mga Kristiyano din talaga, i-claim nila Kristiyano sila pero may mga ibang bagay na hindi nila sinusunod. Tulad ngayon, ano naman ngayon? Anong month daw ngayon? Sodomite na. Tulungan niyo ako sa ano kasi para ma-joke din yung mga tao. Amen? Eh, di ba ang hilingin ko sa inyo yun? Ewan kung kaya niyo mag-ganon. Baka marami kayo. Baka kaibigan mo pa yung bakla? Sana naman wala. O di wala kayong problema dapat mag-share, okay? So, yeah, mga bakla. Ba't dapat ang bakla dito? Saan tayo? Anong month? Hindi ko alala. Ba't tayo napunta sa month? Hindi, yan, yung mga bagay na hindi minsan sinusunod ng mga Kristiyano. Kasi nakita mo sa Bible, galit ang Diyos sa bakla. Follower ka ba niya? Pag minahal mo yung bakla, for example, nakigay ano ka dyan. Hindi ka sumusunod. Amen? Kung pinatay ng Diyos sa Old Testament, sabi ng Diyos kay Asa, and the Lord was glad. Sabi na, natuwa siya sa ginawa ni Asa, pinatay yung mga bakla. Nakita mo sa Bible yon. Kung follower ka niya talaga, hindi ka patayan, hindi ka hari. Okay? Pero, dapat, ayon ka doon. Okay? Yun ang ginawa sabi ng Diyos na pleasing sa Kanya eh. So, kung followers of God tayo, ito yung mga mahirap kasing topic. Yan. Tapos yan kahit yung pagpapalda lang. Minsan, kahit si Mrs. minsan, binigyan ng pantalon na parang palda. Sabi ko, pantalon pa rin yan eh. Palda to, hindi, nasa gitna. That was malinaw. Kung gusto yung pantalon siguro, patungan nyo ng palda. Anong masama ba yun? Masyado pa mainit, di naman. Kaya minsan tayo ay, ang tawag dito na aasiwa dyan kasi nakikita natin yung trend sa iba. Ganun lang yan eh. Ang tawag dyan, the battle is in the mind nga, sabi nga nila eh. Kaya nga, iwasan nyo kasi yung manood ng mga ganyan. Kala nyo, yun ang maganda. Kahit sinabi ng Bible, hindi ganon. So followers ba kayo? Yan na, advance na tayo ngayon kanina basic. Tama pa yun, sumunod sa Diyos. Ano nga yung susundin? Hindi pantay-pantay ang batas, hindi lahat ng kalooban ng Diyos madaling tuparin. Depende sa tao minsan. Yung mga tao madaling mag-tithes kasi ang yaman mo eh. Tsaka naturuan ka na doon mahirap sa iba yun. Amen? Follower ka ba? Kaya po yan, napaka-importante niya. Kasi again, pag susunod ka lang dahil convenient, anong tawag mo doon?
Di ba? Kaya ako naman ginagawa yan. Ano? Kaya ako nag-Sunday kasi wala akong magawa sa bahay. Ang pangit naman. Amen? Kaya ako maaga kasi nakasiwa na ako kasama ko sa bahay. Makaalis agad na maaga. So kaya tayo sumusunod dahil dapat tayo sumunod. Yan ang natutuwa yung magulang pag masunurin yung anak. Amen? Hindi na kailangang ulitin. Sinabi mo na nga eh. Ulitin mo pa ulit. Amen? Ulitin mo ulit bukas. Nakakaasar yun. Ulitin mo ulit. Kasasabi mo nga lang eh. Number 1, learn well and early to follow. Ganun tayo. Siya ang pinakamapangyarihan sa lahat. Marunong. Pag di mo naintindihan yung kalooban niya, hindi prerequisite ang, sabi nga nila, understanding or comprehension is not prerequisite to obedience. Sa Tagalog, hindi mo kailangan maintindihan lahat. Maganda maintindihan mo lahat. Pero minsan may mga di ba maintindihan eh. Upo ka dyan. Bakit ako upo lang dito? Paano matuto ka? Hindi ko maintindihan siya sabi. Hindi lahat, pero at least, yan, maintindihan mo na dapat ka nakaupo dyan. At nakikinig. Amen? Amen? Yun. Diba? Minsan pattern lang sa mga bata. Later, maintindihan. Ganun pala yun. Hindi pala ako matututong. Hindi ako aatin. Eh. Ngayon, alam mo na. So, number 1, learn well and early to follow. Number 2 na tayo. Napaka-basic na naman. Pero apply natin sa advance, ha? Ay, basa nyo nga. Ready, go. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for us which many sin. Grabe, no? So, ano yung number 2? Alam nyo na. Sige nga. Paano tayo magiging well-pleasing sa Diyos? Bilang mga anak niya. Gusto ko ba sumusunod ka lang, galit ka naman? Sumusunod ka nga, dadabog ka naman. Sumusunod ka nga, pero may plano ka na paglabas ko dito. Pag nag-20 pag may sarili kang trabaho, wala kang pag-ibig pala doon sa magulang mo. So again, mas mahirap na naman to, pero in a way, hindi naman mahirap to eh. Kaya nasabi sa atin dito eh. Ba't hindi mo mamahalin ng Diyos? Binigay niya si Jesus, anak niya. Minahal niya tayo, namatay siya para sa atin. Yung kanyang pagkamatay, napakatindi, napakasaklap. Pero sinasabi dito, binaliktad niya yung namatay si Jesus, offering yun. Nag-inaral yung doktrina dyan dahil siya namatay para sa atin sa tamang paraan. Yung offering niya, parang naamoy ng Diyos yun, napakatamis. Na-please siya. Paano nangyari yun? Namatay, pinilis. Kasi nga, yung kabanalan ng Diyos ay nasatisfy. Kailangan may mamatay, namatay siya para sa atin. No? Di na-please kayo siya. Nakuha niyo ba yung bagay na yun? So, medyo binilisan lang dito, pero ang ganda rin ng description eh. Kung hindi natin. Ngayon, gaano tayong minahal ng Diyos? Or sinasabi muna sa atin, walk in love as Christ. No? Paano siya nagmahal, ganun din tayo dapat. Kaya again, di natin may perfecto, 1 taon, 2 taon, 10 taon. Napakalalim at napakadakila nito. Pero and yet, inuutusan tayo. Amen? So, kanina follow, ngayon naman, magmahal. Have genuine love. Ganyan po yan. Kaya, again, yung mga anak ko, nasanay ko silang magkaroon ng ano sa akin, of course. Kasi napakapangit naman na mahal mo sila, pero sila hindi ka kanya mahal or hindi nila alam kung paano. Yan. So, pero, tuwa ko, again, yung mga bata kasi ang daling utuin minsan. No? Tinuturuan, di ba inuto eh. May tinuturuan. Pero minsan niya magdi-display, mahal kita tatay, love you, ganyan. Pero gusto mo totoo sana. Amen? So yan, madali ba yan? Have genuine love. Nako, tuwan-tuwa ang Diyos dyan. Kung di nyo alam, ngayon alam nyo na. Kasi di kayo magulang ko, yun, tuwan-tuwa ako pag nakita ko si Stephen sumusunod, yan. Minsan out of fear, minsan, pero later matitindihan nila, tama naman yun eh. Later, susunod ka rin kung kanino ka dapat sumunod. Amen? O, kung matutunan mo na ngayon na tama, at pag matanda ka na rin, wala ka na sa bahay ng tatay mo, sumusunod ka rin sa dapat sa Diyos, sa palagay mo, tapos magulang ka na rin, di ba? O, doon mo matutunan na ang sakit pala na yung anak mo na mahal mo, kasi di ka mahal. O gaano katindi yun. Ano kasaklap yun. Kaya ngayon pa lang, tindihin na natin na mahalin natin magulang natin. And then,
ang Diyos, mahalin natin. Parang ngayon, tuwang-tuwa siya. Again, mahal na tayo ng Diyos. Do iba-iba nga tayo kasi iba masipag ganyan, iba hindi. Pero still, mahal tayo ng Diyos. At pag pinaparusahan niya yung anak niya na mahal niya, ano pa rin sa kanya, masakit pa rin yun. So, mahal niya tayo. Pero, again, pinag-aaral natin ngayon paano tayo ay maging dear children. Yung yes, andun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, pero tuwang-tuwa siya sa atin. Paano? Number 1, sumusunod tayo. Pangalawa, totoong mahal niya tayo. Ang daming points dito, no? So, paano tayo sinasabi ng Panginoon na pakita natin pag-ibig natin sa Kanya? Paano natin napakita ang pag-ibig natin? Paano masabi, sinong mahal mo, Bad? Si Bad na lang. Sinong mahal mo, Bad? Paano pinapakita? Ma'am Joanne, mahal mo siya. Ano po? Bye-bye. Ano pa? Ayan. Yung mga basic pa lang yan eh. Ano pa? May extra pa, di ba? Magbabakasyon sila. Mga gift, di ba? Kasi mga ba, kailangan din ng bakasyon. Amen? Kung kaya, kung kaya. O yan. So, kami ngayon lang kami magbabakasyon ng kami lang. Hindi ako nagkakamali, ngayon lang. Bukas po, no? Pray nyo kami. Nagkapasalamat sa pa-birthday ko na sa kanya yun. Buti na lang, mura. Nakita lang ng mura, pero yun, sana mag-enjoy kami. Amen? Ganon. So, mahal mo, ibigay mo yung gusto niya. Ganon din sa magulang mo ngayon. No, punta na tayo sa Diyos. So, paano natin mapakita ang mahal natin yung Diyos? If you love me, keep my commandments. Sinasabi ng Panginoon. Puro ka dyan, puro nguso ka lang eh. Puro, I love you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Nakikisabay ka lang. Pero paano mo talaga mapakita yung talagang mautuwa sa'yo? Tutuhanin mo. At kung ano yung gusto niya, gawin mo. Amen? Dito ko na nilagay yun kasi talaga yun eh. Kanina, sundin mo. Ngayon, mahalin mo siya. Pakita mo sa gawa. Amen? Alam niyo ba, ang hirap. Pag-basic, ang hirap explain, no? Paano mo mapakitang mahal mo nga? Ano ibibigay mo? Papunta mo tayo sa love life muna. Yan ang mga kabataan eh. Parang perfect agad. Parang, paano masabing mahal nung isang tao? Anong binibigay niya? Lalim agad. Oh. Yung mga mababaw lang, yung love language, ano yan? Ano nga? Time! Yung iba, ay, ano naman tayo? Ay, naku, busy ako. Naku. Diba? Kaya nga pag kinasal kayo, wala na yung tali na yan. Huwag yung may barkada ka pa, may ano. Kayo na kung anong gusto nyong katuwaan, kayo na yon. Bigay mo yung oras mo. Ano pa? Yan nga, pera, sabi ni ba? Talaga naman. Meron bang mag-asawa, di binibigay pera sa kabila? Hindi, inasarili lang. Merong gano'n, parang magtataka ka, mahal ka. Hindi siguro, gamitan lang yun. Kilala ko gano'n, inamin niya eh. Ba't di ka nag-aasawa? Tanda mo na. Sabi niya, I'm selfish eh. Siya nagsabi nun, kasi totoo nga, atheist yun eh. So, ngayon sa Diyos, ibigay natin oras lang sa church. Mahirap ba yung mag-church once a week? Kaya nga maganda, pati basa eh. Pero yung mga grupo ko nasabihan ko na kayo doon. Gaano kayo ka-busy? Hindi kayo pwede magbasa sa isang 30 minutes. Sige nga, mahal nyo ba yung salita ng Diyos pag ganon? Kayo magsabi. Hindi lang sa amin, sa inyo. Hindi ka nagbasa today. Mahal mo ba yung salita ng Diyos? Hindi. Wala kang oras eh. Ano ba? Pera, oras. Minsan alam mo na, minsan kailangan din magsalita. I love you, ganyan. Walang masama doon. Lalo, again, magmagulang nyo. Uuwi yan. Hindi mo alam pinagdaanan yan. Yung tatay mo na kuba na. Intindihan nyo ba, mga bata? Lapastangan na natin minsan. Hindi mo appreciate yon. Nakikinig ba, mga anak? Hindi nyo alam pinagdaanan yan. Trabaho lang eh.
Lalaro lang siguro siya dun eh. Nasa-sermonan din yan. May mga ano na ganun. Alam mo, may mga pressure po sa trabaho na ganun. So, appreciate naman natin. Nakikinig ba, mga bata? Paano? Sabihan mo lang, I love you. Sundin mo yung ano niya, gusto niya, gawin mo. Yung ayaw niya, huwag mong gawin. Na-advance tuloy ako. Ayun. So, extend natin bukod sa ating have genuine love for the Lord our Father. And then, ano yung pangalawa? Ako again, yung mga anak ko. Mahal ako ni Stephen. Tapos, kinukutosan niya naman yung kapatid niya. Tuwa ba ako doon? Kita niyo na. Kaya ang pangalawa niya, siyempre, mahal niya rin yung kanyang kapatid. At sa atin, mga tunay na kapatid natin, ito sa church. Kaya mas yun yung nakaka-frustrate minsan sa iba, mas mahal mo yung kaibigan mo sa labas kaysa sa church. Na again, tinuturo kasi yan. Naintindihan ko na mas mahal yung minsan nasa labas kasi kasundo nyo sa ibang bagay. Pero make effort na mas mahalin dapat natin unang Panginoon and then yung mga kapatid. Ganun ang order sa Bible. And then, after ng mga kapatid, yung lahat na ng tao, halos. Again, may mga exemption Yun yung itatap dyan. Mga bakla, exemption yun. Okay. Anak ng demonyo, exemption niya. So, yan, mahalin natin ang Panginoon. Gawin natin yung gusto niya. Bigyan natin siyang oras, ang panahon, ang pera, kung ano man yan. Yung papuri, amen, pag-awit, pati fruit of our lips, sabi sa Bible, di ba? Purihin natin siya, hindi yun nangihinayang tayo na, praise the Lord na naman. Sino nangihinayang dito? Kanina iba, hindi kumakanta eh. Ano nangyari? Mahal niyo ba ang Panginoon pag gano'n? Hindi na naman. Hindi masyado. Okay? So yan, mamaya may aawit ganun. Kaya nga, inano natin yung pag-awit dito eh. Again yung iba tuwa na rin ako na umawit yung iba kung ano pinapakinggan nyo. Pero later sana ma-appreciate nyo. May mga better type of music. Anyway, natamanggit ko lang. So yan, kaya yun, pag ang Panginoon, mahalin natin, kagaya, at isang pinaka-ideal natin na example ang Panginoong Jesus. Walang titindi pa dyan. Amen? Number 1, anong katangian daw ng children, dear children, yung mahal na mahal ang Diyos, tuwan-tuwa ang Diyos. Okay, hindi lang basta mahal dahil anak, kasi lahat tayo anak ng Diyos. Hindi tayo lahat, mga ligtas. Yung tuwang-tuwa, gusto natin matuwa ang Diyos sa atin. Hindi yung basta anak. Yung tuwa, anak. Ganun. Number 1, sumusunod. Number 2, genuine love for the Father, the brethren, and others. And then number 3, malinaw to, 3 hanggang 5, binanggit po yung mga kasalanan. Hindi pa lahat ng kasalanan nandito. Pero kasi, so kung mapansinin yung mga kasalanan dito, may mga matindi rin, So, una, sabi dyan, but, bigla nag-but, fornication, nabanggit kanina, di ba? And all uncleanness, mga kabastusan po yan, uncleanness. Or covetousness. Nako, ang dami sa church din minsan, inggitan. Okay? Let it not be one's name. Naintindihan niyo ba yun? So, ni minsan daw, dapat hindi tayo matawag na ganun. Naintindihan niyo ba yun? Sana, hanggat maaari. As become, it says, lalo na pag ligtas ka na. Kunwari, dati ganyan ka, pero nung naligtas ka, mataas na expectation sa'yo bilang anak ng Diyos. So sana yung mga ginawa dati natin or yung ginagawa ng iba, hindi na yun, lalo namang binanggit dito, kabastusan to tsaka fornication, nabanggit kanina, di ba? And then, neither. So pinasok niya pa yung iba, filthiness, ganun din, karumihan. Ito na. Nor foolish talking. Ay, pastor, joke lang naman eh. Yan nga, nor jesting. Pastor, ikaw nag-joke ko eh. Pero pansinin mo yung pagkakaiba ng joke ko sa iba. Yan ang kasi, hindi pare-pareho yan. Yung iba, basta lang makapagpatawa, makapagpapansin. Okay, iba yun. Kasi sabi niya dyan, kaya mga bata, mag-ingat, maganda nga bata pa kayo, matutunan nyo na to. So, naiintindihan ko kasi minsan nakakatuwa yan. Tanong niyo kay Brother James. Yung mahilig bumangka, di ba? Kasi DM, ano rin yan dati, di ba? Ganun niya kasi masaya talaga in a way, Meron na answer. Ay, bida ako, natawa sila. Ibig sabihin, minsan pag magaling ka magpatawa, matalino ka, minsan eh. Alam niyo ba yun? Lalo pag talagang out of yung ad hoc or yung tawag dyan.
Ibig sabihin, mabilisan ba? Hindi, tsaka yung spontaneous. Totoo yan, medyo andun yung wit na tinatawag nila eh. Kaya tuwan-tuwa ka, galing ko. Hoy, pero mag-ingat ka. Kasi binanggit dito, hoy, pansin nyo yung mga kabastusan, madaling magpatawa pag kabastusan eh. Hindi mo kailangan mag-isip ng masyadong malalim. Ulit-ulitin mo lang yan, sundin mo lang yung laman mo, tapos i-appeal mo sa iba na, hey, ikaw rin, di ba? Ganyan lang yan eh. So, dapat di tayo ganun. Amen? Para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. So, kung maaasar ako sa anak ko, pag bastos yung anak ko, amen? Okay naman dun yung temptation, pero yun nga, iwasan natin. Kaya ngayon, anong point natin dyan? Ubusin ko muna to. But rather giving of thanks. Yun ang kabaliktaran nun. Huwag kang bastos dyan, puro ka kalokohan. Magbigay ka na lang ng puri sa Diyos, magpasalamat ka. Kasi kung ano man na meron ka, sa Diyos galing yan. And then, nabanggit yung mas matitindi pa dito, for this, you know, that no whoremonger, no unclean person, no covetous, who is an idolater, hath inheritance in the kingdom of God. So, again, ingat dito sa verse na to, kasi, parang sinasabi niya, pag nagkasala ka, hindi ka na sa langit. Okay? Ang tawag po dyan, kasi karamihan naman talaga, kasi maitindi na yung mga yan eh. Whoremonger, ano yung sabihin nun? Pumapatol kung kanino. Lalaki po yan. Pag sinabing monger, yan yung suffix na talagang mahilig ka dun. Ibig sabihin, pag monger, pag sinabing power monger, ibig sabihin talagang gusto niyang power, lagi. Okay? Pag sinabing warmonger, talagang pumapatol, gustong-gusto niya, mahilig siya dun, yun ang gawain niya. Unclean person, medyo binabawang, pero yun din yun. Covetous man, idolater, mas sumasamba sa Diyos-Diyosan, or kinukumpara doon. Kaya sinabi niya, hindi magmamana ng langit. Ibig sabihin, karamihan ng andyan, no, hirap na pong sharean yan. Maniwala kayo. Parang sa kanila yung ganyang kalokohan eh. Pero again, ingat tayo dyan kasi hindi ibig sabihin nagkasala, hindi na, kung ligtas, ngayon, nagkasala ka matindi, hindi na ligtas, hindi ganun. Pero yes, madalas, parang ito yung example ko dyan eh. Sabi sa Bible, sa mga batang pinapalo, ano sabi? Spare not the child, spare not the rod, diba? Sabi doon, for if you do this, you shall save his soul from hell. Pag pinapalo mo daw yung anak mo, ililigtas mo siya sa impyerno. Ibig sabihin, dapat paluin, ligtas na. Nakita niyo siya, sabi ko na nakaka-contribute yun ng malaki. Kasi pag pinapalo mo siya, nalalaman niya yung masama't mabuti, and therefore malamang sa hindi, maliligtas yan. Ang daling maligtas. Ganon din dito. Kabaliktaran naman, pag yan mga whoremonger yan, kaya iwasan natin yan, dapat malayo tayo sa ganyang barkada. Okay? Kasi karamihan dyan, hindi maliligtas. Yun ang sinasabi doon. Okay, nabanggit ko lang yun kasi importante yun. Pero balik tayo sa topic. Ano yung point natin? Number 3, para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, binanggit yung mga kasalanan dito, sabi dyan, iwasan mo. Okay? Kaya number 3, iwasan mo na. No? Avoid sin which the Lord hates. Diba? Parang kabaliktaran lang. Paano ako matutuwa sa'yo? Huwag mong gawin yung ayaw ko. Diba? Very basic. Kaya ito, umayos ng upo. Ginawa niya. Matutuwa ako sa kanya. Diba? Ganun lang kasimple. So una, sumusunod ka sa Diyos. Nagmamahal kang tunay. And then, minsan kasi ganito naman yung ibang anak, no? Ay, gumawa na ako na itong anak ko. Anong gusto mo tayo? Magsaing ka na, mag-aral na ako. Ginawa na. Pwede na ako magkasala. Ganun ba yun? Natuwa sa'yo, tapos gagawin mo na yung ayaw niya. Well-pleasing ka ba sa Diyos nun? Dear, nagsaing at nag-aral, summa cum laude, tapos nag-fornicate naman. Hindi rin matutuwa sa yung huwag kang umasa, di ba? So again, pinag-aaral natin paano tayo talagang well-pleasing sa Diyos, nakatulad ng dear children. As dear children, yung nakakatuwa tayo sa Panginoon na learn well and early to follow. Number 2, have genuine love for the Lord, the brethren, and other people. Demonstrate the works of holiness. And then, avoid sin which the Lord hates. Napakalinaw dyan. Ano sinabi dyan? Kanya, tinulad niya ka sa mga hindi saved. Diba? Kung saved ka na, yes, hindi nawawala yun. Pero again, huwag kang maging kagaya ng mga unsaved. Para nakakatuwa ka talaga sa Diyos.
So, binanggit dito, again, di pa lahat ng kasalanan, pero ito yung mga I believe matindi. Tsaka yung madalas na, sabi natin, among the children of God, na sumusunod na ng at least to some degree, uma-attend na, di ba? Ganun yun eh. Uma-attend ka ng church, go-fornicate ka naman. Yun ang sinasabi dito. Nangyayari talaga, pero hindi dapat. So, gagawin natin yung gusto ng Diyos, iwasan din natin yung ayaw ng Diyos. Para tayo talagang nakakatuwa sa Diyos. Amen? Ang Diyos masaya sa atin. At alam mo yun eh. Kung nag-pray ka, mabilis yung sagot ng Diyos, di ba? Tsaka maluwag. Ang hirap nung mag-pray ka, alam mo, parang pray ka, Lord. Bigyan mo ako ng maayos na asawa, Lord. Gaganon ka pa, hindi ka nga ma-attend. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka sumusunod. Hindi ka diba, parang ayaw mo na rin mag-pray. Again, hindi ko sinabi huwag ka mag-pray. Sasabi ko, ikaw rin yung mahihirapan eh. Again, si Rain, anak ko. Tapos sinira niya yung bike ko. Tapos, Tay, hello, kamusta ka dyan? Madalas yung ayaw na magpakita niya kasi alam niya, hahatawin ko siya, di ba? Yeah, so iwasan natin yung ayaw ng Diyos. Number 4. Ito ang tuwan-tuwa ng Diyos, lalo na po sa mga, alam niyo na, nag-mature na tayo, basta kaya iba sa atin, so, yan, pambata lang yan, narinig ba yung mga ganon? Pambata lang yung pray, ha? Bata lang yung atin, okay na ako, ganyan mga exist na, okay na ako, basta, ligtas na ako, ganyan. Sabi mo sa akin, mo, tuwa bang Diyos doon? Kaya number 4, hanggang ito lang, pakibasa nyo, ready, go. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Magbasa. Iba, di nagbabasa eh. Yan pa lang ha. Ready, 7, go. Be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Anong point dyan? Nga. Paano matutuwa sa atin ng Diyos? Again, lalo na pag ang tagal na natin. Yes, mahal ka ng Diyos. Okay, to some degree. So, ano yung gusto ko na, Stephen? Laki na ni Stephen, di ba? Hindi na siya yung tipong gusto ko mag-kiss ng Stephen. Tatay. Hindi na nakakatawa. So, may in-expect ako sa kanya bilang young adult na, no? Kasi ito, huwag kang paloloko. Lalo na mga, kung walang kakwenta-kwenta salita. Alam mo dyan, madalas naloloko yung mga tao. Alam nyo ba? Yung mga simple lang. Ang linaw-linaw na. Ligtas ka nga. O kung ligtas ka na, anong ginawa mo? Bakit hindi yung iba? Bakit iba yung pinagtiwalaan nila eh? Hanggang sa panahon natin sana, bakit mga bata pa rin, pero hindi na rin eh. Papaloko pa, sa Catholic for example, papaloko ka pa ba dyan? Okay lang to, pareho lang tayo. Sige nga. Sino dito sa palagay nyo okay lang yung ginagawa ng mga Katoliko, ng mga iglesia ni Manalo? Tao rin sila, ano tayo. Pero hindi ko sinabing barilin mo sila. Hindi na tayo violente. Hindi ko sinabing murahin mo sila. Sasabi ko, huwag mong tanggapin yung kanilang kinaugalian. At yung okay lang yan, si Pope, amen. Alam mong kasinungalingan yun, hindi nga sila naligtas. Laki-laki na organization nila, hindi sila naligtas. Amen? Okay lang ba yun, yung Catholic, sa inyo? Okay lang yun. Sa palagi mo, tuwa ang Diyos sa'yo pag ganyan ka immature. Nagpaloko ka na. Yan ang sasabihin na sa'yo, hindi naman sinasamba itong, hindi naman sinasamba ito, yun. Binibigyan lang namin ng ginto, paparada namin, bababaw ko. Yan, hindi namin inisamba yun. Hindi talaga. Hindi. May iniwala ka doon. So, ang taong nagmamature, hindi nagpapaloko. Amen? Amen. Hindi uto-uto. Lala ko tayo sa dahil mayroon ganun eh. Pero mabait naman eh. Kasi mabait. Actually, sila nga yung pamilya. Di ko sinabihin ko sino. May pamilya doon talagang matapat to some degree. Alam mo yun? Yung maaten. Pero daw pag Pasko,
Pag Pasko, sabi ni Pastor, nasaan kayo? Wala kayo sa church, Pastor. Kailangan sinabi niya ganyan, kaya magbebenta kami. Doon kami sa Catholic, magbebenta ng... Sabi ko, pampira naman tayo. Magbebenta kami ng puto bongbong kasi ang daming tao doon. Again, di natin ninapin. Meron naman ibang pwede pagkakitaan. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi na ginagawa mo doon. So, alam mo ginagawa yung mali nila. Pero, bebentahan ko sila. At i-take advantage ko yung kanilang set. Diba? Mali doon. So, huwag tayong papaloko. For because of those things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Naintindihan niyo ba? Kaya maraming hindi maliligtas at galit ang Diyos dahil sa panluloko ng mga yon. Tapos papaloko ka rin. Matutuwa ba ako pag ganun anak ng Diyos ganun? Dali mong lokohin kaya busin ko muna ito. Ano pa? Pastor, hindi naman ako talaga naniniwala sa pinaniniwalaan nila. Pero pag andun ka, ang sabi niya, but ye not partakers with them. Huwag kang makikisama sa sa madaling salita. Partaker, kung ano yung meron sila, nakiki-party ka. Yun actually yun. Usong Pasko, kikita rin ako pag Pasko, magbebenta ako ng Santa Claus, ng kung ano man yan, parol. Ba't di ka na nagbenta ng Bible? Sa atin kasi wala masyadong, hindi, nagbenta ka ng normal na business, di ba? Hindi yung makikisakay ka sa kanilang pista. Ano gusto ko sabihin? Ano pa? So, madalas kumikita sa mga ganyan. Kandila, ayan, by the way, kunwari, gano'n na, Kristiyano ka, bebenta ka ng alak. Pastor, di ako umiinom, pero nagbebenta ka. Mas matindi ka. Yan yun. So, mag-iingat tayo, sumusunod tayo. Iwasan natin kasalanan, mahalin natin siya. Aba, huwag din tayong papaloko. At sino nga hindi naloloko? Yun ang gusto kong point dito eh. Sa Bible, paano ka hindi maloloko? Paano ka hindi maloloko ng maling doktrina? Ha? Pansin na pansin, alam ng pastor, pag medyo umaano ka na dito, hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpa-participate. So, alam mo namang importante, sinasabi na dito, gawain natin, Bible yan, makinig, i-apply, magtanong. Kasi pag tatanong ka talaga, pinaprocess mo sa utak mo yan, hindi ka tulad na iba, amen lang. Magugulat ka na lang, kala ko ba amen? Ano sabihin? Pati mo naintindihan, ay nag-amen ka, di mo naintindihan pala. Kaya ang point dito, number 4, paano hindi tayo maluloko? Paano matutuwa ang Diyos sa iyo? Hindi ka naluloko. Paano ka hindi maluloko? Be matured, no? Grow wise and mature. Hindi lang nagmamature yung katawan mo, laki ng katawan mo, utak mo hindi nagmamature. Spirito mo hindi nagmamature. Matutuwa ba yung ama sa iyo, tatay mo? Again, itong pag naalala ko yung mga kulto talagang gagaling magsalita, sablay-sablay naman. Andun yung zealousness, parang sinasabi ni Paul kay sa mga Hudyo. Kitang-kita ko yung zealousness nyo, pumapunta kayo sa temple, kung ano man yan, Catholic, napakaraming outward nila eh. Nakita nyo ba yung outward, exterior manifestation nila ng devotion nila supposedly. Pumapunta pa yung iba sa Vatican, gaano ka-deboto yun. Ha? Oh. So, pero ang gusto ng Diyos, nagmamature at wise para hindi ka maloko. Yun lang po ang sa kalokohan. Sabi nga sa meme, no? Meme na naman. Isa lang ang para hindi ka maloko. Turuan mo sila ng katotohanan. Pag alam nila yung katotohanan, kahit wala ka na, matagal na silang wala dito. Pag alam nila yung totoo, hindi nila mahayaan nyo na maloko sila. Amen? Kaya yung mga talagang sumama pa ng kulto, hindi ligtas yun eh. Naniniwala ako. Tumanggap daw eh, baka hindi totoo. Magiging Mormon ka pa ba, for example? Magiging Catholic ka pa? Magiging Islam ka pa? Hindi mo naintindihan yung gospel. Kaya number 4 para matuwa ang Diyos sa atin, hindi mo tuwa ang Diyos sa atin pag dali mo maloko. Diba? Imagine mo yung katalaga nung sample naman natin dito, yung mga young people, binabantayan namin. Kaya napansin nyo ba? Kulang na lang pati damit nyo, kung saan kayo nanggaling, hindi ko na dapat yun eh, di ba?
Sa akin ang galing kasi kung sinong kaibigan nyo, di ba? Binabantayan kayo dito, tapos bandang huli ka pa yung magwawala. Naloko ka. Eh, huwag kang makikinig dyan kay Pastor. Ano lang yan, ganyan lang yan eh. Nakakalungkot na ewan nyo kasi tinitingnan ko na yung mga lumang picture natin eh. Niliit pa ni na Rapi nun eh. Nakakita ko yung isa doon, nakakalungkot. Kala ko hindi na maluloko to, naloko pa. Kasi hindi nag-mature eh. No? Pinagpalit yung di dapat pagpalit. Simpleng panambahan lang, di mapaglaban eh. Hindi late, parang palitaw. Masarap ang palitaw ha, pero pag nakita mo sa member yun, pangit ng lulubog, lilitaw. Again, naintindihan ko pa yung pinagdadaanan nyo rin. Amen. Maniwala kayo kung ano yung naririnig nyo ngayon. Hindi ko ugaling mang-asar lang. Amen. Nakikinig ko sa Bastula. Kahit saan ka magpunta ng Baptist Church, ganyan yan. So, para ngayon mag-adjust ka. Mag-mature ka para matuwa ng totoo sa iyo yung Diyos. Men, last na. Okay, madali pala tayo, no? Number 1, characteristics ng mga dear children, yung tuwan-tuwaan Diyos sa atin. Anak naman ako eh. Hindi ako tuwa sa Diyos. Okay lang ba sa iyo? Hindi na tuwa ang tatay sa iyo? Anong gusto mo? Yung tuwan-tuwa sa yung tatay mo o wala lang? Imagine nyo kasi hindi nyo gagawin din to kung hindi nyo naintindihan yung pagkakaiba ng andyan ka lang, pinapakain din naman ng tatay eh. Pero yung mahal na mahal niya, yung okay ba yung tine-check pa yung mo, timbang mo. Pag mahal ka, ganun nyo, konting ubo mo lang, ay, pa-hospital ka na. Hindi naman, pero yan, ganun yung mahal na mahal, amen? Lahat napapansin, pinapansin, kasi mahal ka. Gusto nyo ba ganun o hindi kayo pinapansin? Sinong gusto ng mahal ng Diyos? Mahalin kayo ng Diyos as dear children. Mahal na mahal kayo. Kita nyo na, taas kamay. Mahal kayo ng Diyos. Yung talagang kinalulugdan kayo. Lahat. Kung ayaw mo na, may hindi ka naiintindihan na matindi. Gusto mo yun. Nag-aano ka ng blessing, hindi ka naman pala mahal ng Diyos eh. Sabi ni Father, mahal na lahat ng Diyos eh. Hindi marunong, niloloko ka lang nun. So, pinapaikot-ikot sila dun. Iba po yung mahal talaga ng Diyos. Iba yung mahal na mahal ng Diyos dahil sumusunod. Again, sumusunod. And then, mahal niya rin ng Diyos at yung kapatid. And then, umiiwas sa kasalanan. And then, yung nagmamature. Di ba? Lalo kang bibigyan ng Diyos ng, di ba, pansinin niyo yung mga teacher niyo na magaling din. Ang galing mo na, lalo kang bibigyan pa niya para lalo kang tumalino. Ngayon ko lang, may ganung teacher pa ba? Baka wala na rin. Meron pa rin naman kasi gusto, may mga adik yun, gusto talagang, kasi alam niya, kaya mo pa eh. Amen? Ganon din yung magulang nyo, then ganon din ang Diyos. So huwag kang matutuwa kung di ka nagmamature. Okay na ako dito. Nako, hindi ka wise. Last. Ito, mahaba pa to. Okay, ano pa? Simula sa verse 1, ito na yung pinaka-point. Pero, hanggang matapos to, ito yung point pa rin, no? Sabi dyan, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hindi mo niya kung ilos. Hello, check. Kung di gamo-gamo. Hello, check. Nako. Hello, check, check. Hello, check. Hello, check. Ayun. Nag-flip. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Ay, nako. Anong point dyan? Paano matutuwa sa atin ang Panginoon? Talagang may kumikilos ah. Low check, low check, low check, low check. Low check, low check. Hello.
Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Ay, ang galing ah. Hello. Hello. Please. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Grabe. Hindi. Ito yung ano yan. Malamang ito. Kalakas ako ng boss ko ha. Kala ng demonyo siguro. Yung recording naman to eh. Review nyo na lang. Number 1, sumusunod. Number 2, nagmamahal. Number 3, umiiwas sa ayaw ng Diyos, kasalanan. Number 4, nagmamature. At yung pinaka, ano yung mature talaga? Paano sabing mature talaga tong anak ko? Kahit malayo na sa akin, ano yung nangunguna sa kanya? No, hindi lang siya wise, pero siya ay filled with the Spirit of God. Pero medyo nabanggit ko na rin kanina, no? Dapat alam niyo yung Bible, alam niyo yung kalooban ng Diyos. Kasi kung minsan, madaling sumunod. Pag lahat sumusunod, pamilya mo, andito. Paano pag mag-isa ka na? At again, gumaganyan po yung maturity natin minsan. Yung ating paglilingkod sa Diyos. Umihina yan di ba? Ngayon, nagdati, nag-soul winning ka. Ngayon, hindi na masyado. Then, dati, kahit ano mga pinaglalaban mo yung panambahan. Ngayon, umulan lang ng konti, pumutik lang ng konti, napagod ka lang ng konti. May nag-invite lang sa'yo, may... Kaya dapat, ang matutuwa Diyos sa'yo pag ikaw ay filled with the Spirit. Yun. Yung lagi ka nasa, kumbaga sa gadget, lagi 100%, okay, 99, 99. Lagi ka may kalga. Kasi yan nga ang fruit of the Spirit, yung magagawa natin sa Panginoon. Nabanggit natin kanina, kumilas tayo sa Panginoon, pakita natin. Pero pag hindi ka filled with the Spirit, anong magiging prutas niyan, fruit niyan? Wala, hindi ka filled of the Spirit eh. So, hindi ka rin magbubunga. Hindi ka gagawa ng maayos. Hindi masyadong maayos sa paggawa, hindi masyadong katotohanan. Nabanggit kanina, di ba? Mayroon tayong konting kanina Sunday school ng pag-aaral kanina, di ba? Magkaiba to, mali ba to? Masyado bang mali o okay lang? Paano mo malalaman? Ito para sa 10. Alamin mo, ano ba yung katanggap-tanggap sa Diyos? Kasi kahit po sa mga grupo na katulad natin sa mga churches, minsan kala nila, sinabi ni Paul yan eh. Kala niya naglilingkod na ibang tao sa Diyos, hindi pala. Kabaliktaran, parang yung ginawa niya mismo, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Akala niya, nakakabigay siya ng kaluguran sa Diyos. Akala niya lang yun. Minsan sa church, parang gano'n, paglaban mo yung church, pero, paano kung napunta ka sa iba, pero pinaglalaban mo yung, for example, yung aral nila. Kaya dapat na pinapatunayan mo, katanggap-tanggap, yung katanggap-tanggap sa Diyos, hindi lang sa grupo nyo. Amen, yun ang tuwan-tuwa ang Diyos kasi hindi siya insecure kahit kanino eh. Kahit nasan ka pa, kung sakali man, alisin ka ng Diyos dito, ilagay ka sa ilang lugar, kung katanggap-tanggap pa rin ginagawa mo para sa Kanya, di okay. Matutuwa siya sa'yo. Nakita niyo yun? Kaya ito nabanggit natin kanina, parang subpoint kanina. So, iwasan natin yung fellowship, ha? Again, yung kaibigan nyo, i-watch nyo yan. Basta hindi ko nga tinuturo ko lang siya tama. Walang bandang huli, hindi kita pwedeng pigilan dyan. At sinabi nyo, unfruitful works of darkness. Tingnan mo, saan ba mapupunta yung buhay mo kung yan ang kasama mo? Sige nga, kung katanggap-tanggap mo sa Panginoon ay mga bakla, yung mga malandi, for example, mga TikToker, ano pa, mga mayabang, mga puro payabang, puro sarili, makakabuti ba sa iyan? Hindi sabi dyan, reprove them. Pastor, magagalit sa akin. Exactly. Hindi gusto mong magagalit sa iyo, pero minsan talaga andun yun. Dapat open ka sa idea na pwedeng magalit sa iyo, pwede rin hindi. Baka matuto pa sa iyo yan eh. Kung hindi ka nga sumusunod sa Diyos, hindi ka nagtitiwala, ano mangyayari? Yun, magpe-fellowship ka doon. Kasi hindi mo sila gustong
No, yung mga barkada nyo na, barkada sa bakla ko na, 10 kayong tropa. Yan yung mga tropa. O, tropa tayo, tropa. Solid tayo, ha. Naku pa, isip bata kayo. Tanungin nyo yung mga, mga dodo. Yung iba kasi nakikipag-paternity pa rin, eh. Parang uhaw na uhaw sa acceptance, ang tanda na. Eh, kahit mga bata, gano'n, di ba? O yan, kunwari, isang tropa kayo, no, inahawang bakla, kunwari. O sige, tanggapin natin to, anong gagawin nyo? Alang-alang sa tropa, hindi ka full of the spirit. Sabihan mo agad, mali yan, ano ba yan? Kalunguhan yan, mental disorder yan. Dalawa lang ginawa ng Diyos, baka magalit, baka siya magalit. Ginalit niya nga ang Diyos, kaya siya nagkaganon, Filled with the Spirit. Pag filled of the Spirit ka, iiwas ka doon. Itsura pa lang asal ka na. Amen? Kaya na, ingatan natin yung dapat natin gawin. Ngayon, ibang level na po ngayon. Gusto nila, literally, tanggapin natin sila. Ang lala na nun. Sila mismo, alam nilang di sila katanggap-tanggap, tapos natanggapin natin sila. Gaano tayo nun? Kahina nun. Ito, medyo nabanggit. Ito yung mga sinasabi sa Bible na ang tawag dyan, yung euphemism, no? Hindi na sinabi, pero actually may clue tayo. Bakit daw dapat tayong umiwas sa kanila? At hindi lang basta umiwas, sabihin mo, mali yan, reprove Bakit? Kasi nakakahiya. Ni pag-usapan man lang yung ginagawa nila, nakakahiya na. Ano ba ginagawa ng mga yan? Nahihiya na rin ako Ayoko sabihin sa iyo, pero gusto ko sabihin, hindi ko sabihin exactly, pero alam niyo yung ginagawa ng mga bakla. Diba? Leviticus 20:13. Ginagawa ng lalaki at babae, dapat mag-asawa, ginagawa nila. Paano yun? Nakakahiya. So, lalong wag ka nang babarkada doon. Kaya makinig ka ng pelikula, sinong bida? Si Roderick Paulate, hindi na uso yun sino namang si Vice Pangit ngayon ng Ayoko nang kumain ng McDonald's Nakita ko yun. Ay, uso ka na Sabihin mo, ano ba yan? Ngayon kung sino mag-stick sa church, o kaya mga kaibigan mo, yun ang tunay na kaibigan na matalino. At actually, hindi pa nga masyado At least normal pa yon kasi hindi sila nagpaloko sa ganun. But all things that are reproved are made manifest by the light. Sino yung light? He is the true light that lighteth every man that cometh to the world. Si Jesus. So lahat ng against ngayon sa tinuturo ni Jesus, yun ang dapat nating i-reprove. Hoy, mali yan! And whatsoever that make manifest is light. So yung nagpapakita ng katotohanan, yun ang light. Representative din ni Jesus yun, salita ng Diyos. So ito, na natin kaya ngayon, sinasabi dito natutulog. Parang tayo, tutulog-tulog tayo sa pansitan. Minsan Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, hindi ka nag-soul winning, hindi ka nakikinig, hindi mo inintindi, hindi mo ina-apply. Parang tulog. Kasi ganun ang tulog, di ba? Amen? O, yung di nag-amen, tulog yun. Kinukumpara tayo sa ganun, spiritually. Mamaya, meron tayong ganyan. Ako, dami natin kailangan gawin yan. At least mag-observe yung iba. Kung paano natin alalayan mo sa mga bata, kawawa itong mga to. Sa ngayon, ang dali pang akayin yan. Pag umanan ako, napakahirap na yan. Kaya nga, sinatsagaan natin sa ganyang edad. Daw makukulit siyang mga yan. Mamaya, makikita nyo. Ganun din kayo dati, di ba? Ganun ba kayo dati? Hindi pa nga masyado, pero, yan. Kaya dito, see then, ito pa sa maturity pa dito, see then that you walk circumspectly and not as fools. Yan ang sinasabi dito Huwag nang tatanga-tanga. Kung anak ka ng Diyos, children of light ka, huwag kang papaloko. Be filled with the Spirit. Pag sinabi circumspectly, talagang tinitingnan mo lahat. Sino pwede maglayo sa akin sa Diyos? Barkada, TV, Netflix, cellphone. Dapat inaalam mo yan, di nang bawal kung hindi ka nagpapatangay, di ba? Barkada, kung ano man yan, kapitbahay, ingay, kung ano man yan. Maging wise ka para matuwaan na naman Diyos sa'yo. No? Redeeming the time because the days are evil, ganun din. Parang bata ka pa ngayon, dapat matuto ka na ngayon
Hindi papatalo ka sa kanan. Ako, hindi mo sinusunod to. Pag ganyan, sinong sa ganyan nag-iisip ngayon? Yung bata pa ako eh. Kahit magpuyat ako ngayon, kahit di ako mag-aral, kahit mag-fornicate ako, okay lang, bata pa naman ako eh. Sinong gano'n sa atin? Sana wala, hindi yung kalokohan yun. Kung ano ginagawa sa labas, gagawin mo rin. Amen. Tapos sabi sa kana, redeeming the time nga eh. Ibig sabihin niya redeeming the time, paulit-ulit po actually. Ang pa-importanting point. Pag siya tayong redeem, parang tinutubos mo, di ba? Kung may sinayang ka na dati, huwag mo na sayangin ulit yan. Hanggat maaari nga, mas maaga, mas mag-mature, mas maganda. Kasi ang days of evil, sabihin, yung paligid natin, napakasama na. Tapos ngayon ka pa pa-participate ka pa ba dyan? Sa dami lang ng false teaching ngayon eh. Amen? Amen. Ay, okay lang yan. Ako, hindi ka wise. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, balik tayo sa point natin. Maniwala kayo sa hindi, yung alak na yan. Kung salamat kung di kayo umiinom, dapat naman. Pero napaka-influensya hanggang even sa panahon natin ngayon. Sa alala, may mga iba doon, mga babae pa, teenager pa lang. Gano'n na usapan, inom tayo ha. Yung mga biruan sa ano. Gano'n na yung biruan, puro inuman ha. Yan ang sinasabi dyan, be drunk with wine, wherein is excess, but ang kabaliktaran ng filled with the Spirit. By the way, alam nyo ba tawag nila dyan minsan sa alak? Spirit din tawag nila dyan eh. Bad spirit. Totoo yan. Ito na yung kanta nyo. Hindi, ba ito? No? Colossians yun eh. Pero ito yung parallel nun, di ba? Paano ka maging filled of the Spirit? Katulad nga yan, di umaawit ng patungkol sa Diyos. Bakit ayaw mo? Yan ang napakagandang gawin natin. Amen. Diyan ka masana, yan ang kahiligan mo. Hindi yung sinasabi na huwag mong gawin yung pakakahiligan mo. Nakita ko mahilig talagang kumanta, no? Puro awit. Kahit wala pa kailan kung ano ka, sintonado ka sa ngayon, pag lagi mo ginagawa yan. Gagaling ka dyan. Oh, may nag-amen doon, no? Yun yung kaya speaking, tsaka sabi niya, hindi lang basta kumanta eh. Alam mo, pag kumakanta ka, para mong kinakausap yung sarili mo. Pag yung kanta mo, yung awit, yung message, pati yung vehicle, yung mismong type ng music, maganda, ikaw ay pinakausap mo yung sarili mo ng mga spiritual songs and message, singing and making melody in your heart to the Lord. Kinakausap mo rin ng Panginoon. Kaya sabi dyan, giving thanks always for all things unto God and the Father. Yan na. Paano ka yun? Pwede natin dagdag dito yun, number 6 or 7. Sino yung katutuwa ng Diyos? Eh, lahat na ng maganda binibigay na sa'yo. Hindi ka mo nagpapasalamat. Lord, wala na ba? Pwede tayong humingi sa Kanya, pero at least maging mapagpasalamat din tayo. Yun ang magandang attitude sa Diyos. Kahit anak pa kita, anak mo ako eh. Imagine nyo si Stephen, gano'n. Cellphone, no? Ngayon, nasa ira yung ano niya. Gusto mo, may stock tayo dyan ng ano. Nasira na naman earpads niya. Sabi niya, wala ka naman earpads dyan. Ano to? Tindahan. Dumisa kasi may stock ako dyan, pero ngayon wala. So ngayon, hingi ka lang sa Panginoon, pero dapat mapagpasalamat. So yun na. So sa balagay niya, nasa na kayo sa kunwari, 1 to 10. Sino yung tuwang-tuwang sa Diyos sa'yo, number 10? Yung talagang sagutin nyo na yung sarili nyo. Amen? Pero sana ganun ang ating gusto. Kaya gawin natin lahat to, sumunod tayo sa Kanya, mahalin natin siya, mga kapatid. Umiwas sa kasalanan, mag-mature, maging matalino, and be filled with the Spirit. So again, yung being filled with the Spirit kasi ano yan eh, pwedeng filled ka ngayon, kasi nakinig ka na naman ngayon, salamat. Monday na naman, hindi na naman. So kaya gusto kong matuwa ang Diyos sa'yo, dapat manatili ka doon, parang i-maintain namin sa amin. Laging ano yun. Threshold noon, 99.98. Ganun ang aming minomonitor. Uy, naku, may mga error tayo dito. 10 lang, tatawagan mo pa ako. So, dapat ganun tayo. Gusto mo ganun?
Basta si Pami po, nagsuot na short, oh. Tatawagan pa ako. Alas 12, nakita ko si Pami ganyan. Anong gagawin ko? Yun lang O ikaw yung tatawagan ng Diyos, no? Gusto nyo ganun pa? Di mo nakakaya naman. Oy, DM, alas 8 na, tulog ka pa. Sabi ng Diyos, gusto mo ganun pa? So, hindi nakakatuwa, amen? Nakakatuwa, again, nagmamahal sa Kanya. Sorry, wala tayong mic. Kinig nyo naman ako, di ba? May kilos ang demonyo eh. Naiuwi ba yung ano, Nay? Andito ba yung isang ganyan? Ayun pala, di ba? Diyan yun. Nasaan na yun? Isang component. Steven. Yung isang component. Yan na, may pag-usapan natin. Okay. As dear children. So yun ang ating objective. Ang Diyos matuwa sa atin na anak tayo, yes, pero sana tuwan-tuwa sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Demonstrate ko nga mo. Demonstrate ko. Nasyana, dito ka. Ito yung dear children. Ito pag tuwan-tuwa ako dito kahit makulit. Ano makikita ng ano? Ay, lagi yung kiss tatay. Yun. Sarap. Mahal na mahal, di ba? Imagine nyo, ganun sana tayo sa Diyos, di ba? Yung ganun din tayo dapat sa Kanya. Pero yun nga, pag tayo ginagawa natin yung gustong-gusto niya rin tayo. Yung blessing ngayon, di problema. Amen? Protection. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. I pray na Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan. Panginoon, na hindi niyo gusto, of course. So I pray na nawa ang aming objective, Panginoon. Matuwa ka sa amin, Panginoon. Napakapayak nito na basic. Hindi kami pwede mag-pretend na hindi namin naintindihan to dahil ito ay madaling intindihin. Nawa ang objective na matuwa kayo sa amin, Panginoon. Hindi kayo maasal. At parang pagpapala ay patuloy, Panginoon. Protection din. I pray. Kung medyo may ginagawa kaming hindi kalugod-lugod sa inyo o hindi kami ginagawa na dapat namin gawin, Panginoon, patawad po, Lord. Tulungan yung bawat isa. Ang bawat isa magtulungan din po, Lord, para maging pleasing kami sa inyo, Panginoon. Kayo po malalati. At pagpalaan nyo na namin kainin, Panginoon. Maraming salamat sa blessing. Naghahanda, mga nakabalik din, Panginoon. I pray mamaya, patubayan yung bawat isa sa Bible class, Panginoon. Ingatan ng bawat isa, Panginoon. Makabalik din sila dito, Lord. Maging pagpapala, Panginoon, ng program at ang salita, Panginoon, katotohanan. Lamang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.